tayo. Hallelujah. Heavenly Father, we come to your presence this day. Marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay makapag-uri at makarinig ng iyong banal na salita. Hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, na maghayag ng iyong salita. But Lord, I pray that ito po ang manguna, ito po ang aming mga puso, ikaw lamang, Panginoon, Holy Spirit, atas po kami. Hindi namin naranasan ang iyong pag-uusap at ang iyong presensya. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. And praise God. Hallelujah. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sino po dito ang walang kilala niya na yung sarili niya? Gaano mo nakakilala yung sarili mo? Hindi siya clear. Ano kaya? Anak, hindi siya clear. Ayan po. Clear na po ba? Okay, clear na siya. Ayan po, clear na. Hello po. Okay na po, praise God. Ayun. Sino po dito ang kilalang kilala niya na yung sarili niya? Gaano niyo po kakilala yung sarili niyo 1 to 10? Eh nga po, patingin nga po dyan. Pwede niyo pong i-type. How much do you know yourself? Gaano mo nakakilala yung sarili mo? 1 to 10. Alam mo na ba kung ano yung mga ayaw mo? Alam mo na ba kung ano yung mga gusto mo? Yung mga nagpapakalma sa'yo? Yung mga nagpapainis sa'yo? Alam mo na ba yung ugali mo? Alam mo na ba kung gaano katindi yung patience mo? Or magugulat ka, ay, may ganito pa pala akong character. Ay, pag tumitingin ka sa salamin, ay, ang ganda ko pala. Ay, ang ganda ko pala, kala ko ano. How much do you know yourself? Hallelujah. Pag tayo po'y may kaibigan, pag tayo po'y may kakilala at mahal sa buhay, malayo pa yan, Mami LB. Alam na alam mo na yung buhok niya. Ay, si ano yan ah? Si Nanay Amelia yan ah. Diba? Malayo pa lang, alam mo na paano siya maglakad, paano siya magsalita. So, ngayon, tanungin natin gaano kaya natin kakilala yung sarili natin. And, dumating na din po ba sa punto na parang nasabi mo, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko. And this service, we will talk about, wait. Yes po, kuya. Wait lang po. Yes po. Ano? Saglit lang po. Wait lang po may ano lang po, may... May resibo din. Type nyo po muna dyan kung gaano nyo na po kakilala yung sa... Ayan, si Ma'am LV sabi niya, 6. Ayan. Ate Eds, tanungin muna natin sila kung gaano nila kakilala yung sarili nila. Amen? 1 to 10. Ayan. Ayan, sige po, habang tayo po ay hinihintay natin yung speaker po natin, sige po. Gaano na natin kakilala ang ating sarili? Sabi ni Sis Abelia, ako, kilala ko na sarili ko dahil alam ko na. Ano ba yan? Saan na ba yun? Sige, pwede po tayong mag-speak. At saan na ako nagpunta? Ako, sige po, Sister Eds, nasulat ko na dun eh. Ako po, ang tanong, gaano na natin kakilala yung sarili natin? Ako, 8.
8 na kasi at my age 54, marami na rin akong mga napagdaanan sa buhay ko. Kumbaga, pinatatag na ako ng pinatatag na ako ng Panginoon at hinamon na ako ng panahon. Tama ba? Hinamon na ako ng panahon, pinatatag na ako ng Panginoon sa buhay kong Ayan. ito. And kaya ko nasabing 8 dahil isa pa, kilala ko na rin ang sarili ko kung ano yung mga kahinaan ko, kung ano yung kalakasan ko. Kasi unang-una, sarili din naman natin ang makakaano natin sa sarili natin na kung ano yung kahinaan natin, kung ano yung kalakasan natin. Halimbawa, ako, ang kahinaan ko yung mga anak ko. Yan. Totoo po yun. Kaya meron tayong mga kanya-kanyang strength and weaknesses na doon, sabi ko nga kanina sa testimony ko, hindi pa tapos yung istorya ng bahagi ng buhay natin na kaya pala ako binuhay ni Lord dahil meron pa akong misyong gagampanan. Yun po. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Salamat po, Amen. Nanay Ami, no? Alam mo na po yung strength and weaknesses. Purihin ang Diyos. Ayan. So, pag-uusapan po natin ngayon, let me share my screen. Thank you, Jesus. Pwede po ba nating i-type dyan ang ating topic na come back to the real you. Sige po. Lagay po natin, come back to the real you. Okay. Kilala mo na ba talaga ang sarili mo? Dahil kung kilala mo na, maaring ngayon, parang hindi ako to. Ngayon, babalik tayo sa tayo. So, we will talk about a story in the Bible na madalas nating mabasa, pero kung lalaliman pa natin, meron palang matinding mensahe ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, that the enemy doesn't always try to pull you out sa church? Ang taktik ng kaaway hindi laging alisin ka sa simbahan. Minsan, isa sa pinakamatinding estratehiya ng dyablo ay unti-unti kang i-turn into someone na hindi naman yun yung disenyo ng Panginoon sa'yo. Okay? So, kung titignan po natin, mga kapatid, yan, isa sa pinakamatinding strategy niya ay gawin ka into someone na hindi naman talaga ikaw. Hindi naman talaga ikaw. At, alam nyo, kapag ang isang Krisyano, unti-unting nawala yung passion, unti-unting naging prayerless, nakakalimutan natin yung identity natin. And this is an invitation for us na ngayon, babalik tayo sa pinaka-disenyo, yung tunay na ikaw. You know what? The greatest tragedy is not losing opportunities. Kapag tayo nag-apply ng trabaho, pag ikaw ay may ina-applyan, they will say no. But still, marami pang open doors. And one of the greatest strategy in life is not losing opportunities, not losing job, not losing relationship, but the greatest tragedy, pinakamatinding trahedya, is losing yourself. Losing yourself. Napatanong ka na ba na parang sinabi mo na sa sarili mo na ano nang nangyari? Parang hindi na ako to. Parang hindi na ako to. Hindi naman ako ganito dati. Dati, pag nagpre-pray ako, very passionate Ngayon, bakit nag-struggle na ako manalangin? Dati kapag nag-worship ako, all out, talagang agul-gul sa Panginoon. Pero bakit ngayon? Sumasabay na lang ako sa agos. Dati, ang bilis ko magpatawad, pero ngayon, ang bilis ko nang ma-offend. Dati, talagang tiwalang-tiwala ako sa Panginoon kahit ang gulo-gulo na. Ngayon, ang bilis ko na mag-overthink. Dati, napaka-pure, napaka-genuine ko sa mga tao. Love na love ko sila. But ngayon, I keep everyone at a distance na. Dati, grabe yung joy ko sa paglilingkod sa Panginoon, pero ngayon, bakit parang naging obligado na lang ito sa akin? Naging isang obligasyon na lang. Nawala na yung excitement tuwing nananalangin, tuwing nag-worship, tuwing may gawain, wala ng excitement. Parang naging ritual, naging routine na lang.
Hindi ka gumising na isang umaga at pinagdesisyon mo to. You know what? Life happened, mga kapatid. May mga pain tayong nararanasan. Disappointment tayong nararanasan. May mga nangyayaring disappointment, betrayal, mahabang paghihintay, unanswered prayers na ang tagal-tagal mong dinudulog pero wala pa rin hanggang ngayon. Maraming mga tao sa paligid natin that sometimes nakaka-discourage, nakakapanghina, at paunti-unti nawawala yung totoong tayo. Yung tayo na dinisenyo ng Panginoon, yung tayo na lingkod ng Diyos, yung tayo na grabe kong manalangin, yung tayo na very passionate, very on fire, very genuine. At kapag gumikinti ka ngayon, parang isa na lang siyang maskara. Yung worship mo nagiging routine na lang. Yung puso natin palaging pagod. Yung faith natin parang andyan na lang para makasurvive ka lang instead of being surrendered to God. Hanggang isang araw, hindi mo nakilala yung sarili mo. Hindi na ikaw yan. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang istorya sa Bible. Samahan niyo po ako. Sa Luke 15. Makikita po natin ang dalawang nawala. Yung isa lost in rebellion. Yung isa lost in religion. Yung isa nawala nung lumabas siya sa tahanan ng kanyang ama. Yung isa nawala kahit nasa loob siya ng tahanan ng kanyang ama. One became rebellious and the other became resentful. Yung isa tumakbo, palabas. Yung isa, yes, nag-stay pero hindi na siya yung passionate. Wait. Tama ka din. Yes, thank you, Kuya. Alam niyo po, magkaiba yung storya po nila. But same tragedy. Parehas po sila, nakalimutan nila yung puso na kanilang tatay. At marahil tayo po ay naririto sa sitwasyon na to ngayon. Hindi ko alam kung nasaan ka dyan ngayon. Maybe you're lost in rebellion or you're lost in religion. Number 1, lost in rebellion. Ito yung younger brother. Ito yung bunso. Someone who is lost outside the father's house. Umalis siya eh. Umalis siya. Kumbaga kung titignan natin ngayon, siya yung umalis sa church. Okay? Nagrebelde. Okay? Very overwhelmed siya sa meron siya. In fact, sabi po dito sa istorya, bakit kaya ito ginawang parabola ng ating Panginoon? Dahil kung titignan po natin ang mga naunang verse doon sa Luke 15, pinapakita doon, iba't the lost coin, the lost sheep, puro lost. Why? Kasi noong mga pagkakataon na ito, yung mga religious leaders, hinahamak nila si Jesus. Sabi nila, ikaw, Jesus, bakit? Kala ko ba, ikaw ang anak ng Diyos? O bakit nakikisalo ka sa mga makasalanan? Bakit ka nakikisalo sa mga gumagawa ng mga pagkakasala? Pero pinakita dito ng Panginoon about lost, na yung mga nawawala, patuloy na hinahanap ng Panginoon, patuloy na inaabot ng Panginoon. Kaya ang dami niyang ginawang illustration eh. Lost sheep, lost coin, at nung hindi pa nila masyadong maunawaan, sabi niya dito, para mas mailarawan na mas maayos at mas maipaliwanag niya, gumamit siya ng gantong storya, parabola. In Luke 15 verses 11 to 19, it says here, to illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. Merong isang lalaki na may 2 anak. The younger son told his father, mayaman po sila, sabi ng bunso, Tay, ibigay mo na sa akin yung share ko sa pamana bago ka mamatay. Alam niyo po, isa itong kalapastanganan sa kanilang kultura. Bakit? Buhay pa yung tatay mo, kukunin mo na yung mana mo. Eh di ba pinibigay lang yung mana pagkamatay ng magulang, pagkamatay ng tatay? Ang nangyari, para na niyang pinatay yung tatay niya. Pero alam nyo, talagang makikita natin dito, kasi yung father parang
ito yung illustration ng ating Ama na nasa langit. Minsan, ia-allow ni Lord na may mga will ka na hindi makakabuti sa'yo, pero dahil gusto mo na, katulad natin, may mga gusto tayo, hindi naman yung makakabuti, will mo yan binigyan tayo ng will Sabi dito, so his father agreed, sige, yan gusto mo? To divide his wealth between his sons. Minsan, hayaan ni Lord na kung ano yung gusto mo, sige na nga, makulit ka. Diba? Because yung younger son na ito, akala niya kapag umalis siya sa tahanan ng kanyang tatay, makakalaya siya. Gusto niya makalaya. Freedom look exciting. Gusto niya maging independent. Kala niya siguro pag nakalis na ako dito, yes, wala nang magkocontrol sa akin. Wala nang magagalit. Wala nang maninermon. Wala nang pagdidisiplina. Yung moment po na ito, kinuha niya na lahat ng ari-arian niya. Okay? Sabi dito, a few days later, this younger son packed all his belongings, lahat na, nilagay niya na sa maleta niya, and moved to a distant land, doon sa malayo, far, far away. Far, far away. And there, he wasted all his money in wild living. Talagang, yung one-time millionaire. Nilustay niya yung lahat na meron siya. Ito pa parang galante na kung saan, ikaw, anong gusto mo? Ito pa. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him and the man sent him into his fields to feed pigs. Sabi po dito sa ibang translation, and there he wasted all his money in wild living. Ginamit niya yon sa kung saan-saan, sa babae, sa sugal, sa mga bisyo. Lahat, tinikman niya lahat ng masasarap pero bawal. Tinikman niya lahat yung mga kasalanan. Kala niya yun yung kalayaan niya Kala niya malaya na siya. Wala na siya sa tatay niya. Magagawa niya na lahat ng gusto niya. Nagawa niya nga. Minsan, iaalaw ni Lord na tayo malayo ng landas, na tayo, kasi will mo yun Kaya nga tayo binigyan ni Lord. Minsan, tinatanong natin, ba't mo inalaw, Lord? Ginusto mo yan Ginusto mo yan. Wag nating sisihin ang Panginoon dahil ginusto mo yan. Sometimes, iaalaw talaga ng Panginoon para makita mo na kapag tayo ang nagdesisyon sa sarili natin, mapapahamak tayo. Sabi sa ibang translation nga, let me read another translation. Shortly afterward, the younger son packed up all his belongings and traveled off to see the world. He journeyed to a far-off land where he soon wasted all he was given in a binge of extravagant and reckless living. Hindi niya inisip na dapat nag-invest ako, dapat nagtabi ako. Hindi, lahat nilustay niya, winaldas niya. Hanggang sa nagkaroon ng matinding famine, wala na siyang pera, naubos na lahat, at nagutom na siya. Wala na siyang pambili. Kung dati puro siya KFC, Jollibee, ngayon wala na. Wala na. He persuaded a local farmer to hire him. Talagang kinonvince niya pa yung farmer, sige na, kunin niyo na ako. And the man sent him into his fields to feed the pigs. And the young man became so hungry, gutom na gutom mga kapatid, that even the pods he was feeding the pigs, alam niyo yung gabi na pinapakain doon sa mga baboy? Unti na lang kakainin niya na ang sarap na sa paningin niya yun. Dati, ang yaman nila. Diba? Just imagine, napakayaman nila. Pero dahil umalis siya, winaldas niya lahat, ngayon kahit yung pagkain ng baboy, parang gusto niya na lang kainin. You know what? No one gave him anything. What looked like freedom slowly became slavery. Kala mo malaya ka? Unti-unti ka nang kinukulong ng kasalanan. He lost his inheritance. He lost his dignity. He lost his peace. Wala siyang magandang tulugan. Wala siyang maayos na tirahan. Wala siyang magandang, kung nasaan siya, wala din siyang pagkain, wala siyang pera, wala lahat. Kapag pinipili natin ang kamunduhan, kapag pinipili natin ang kasiyahan, temporary lang yan. Mauubos at mauubos ka. And the worst thing is that he lost his purpose. He lost his purpose. Noong una, saya. Afterwards,
Gandang nangyari. While does now, suffer later. Ano? While does now, suffer later. Malaya now, pero para kang nakulong. Nakulong sa kasalanan, nakulong tayo. Ano? Sa slavery, sa pagkaalipin. We try to satisfy ourselves with sins. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pero hindi tayo masasatisfy niyan. It may be a temporary satisfaction or temporary happiness. Pero hindi tayo masasatisfy niyan katulad ng magagawa na ating Panginoon. We try to satisfy our hunger with what could never satisfy our soul. Yun po ang nagagawa ng kasalanan. Ang papangako sa'yo ng kasalanan, makakalaya ka, gawin mo to. But you know what? Magiging alipin ka lang doon. Yung kasalanan, ipapangako niya yung fulfillment, but it leaves you empty. Sin promises life, but slowly steals your identity, kapatid. Pero alam niyo yung maganda. Isa sa nakita ko po dito. Ang sabi niya sa 17, when he finally came to himself, he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Alam niyo, nagising siya sa sarili niya. Bumalik siya sa katinoan. Na-realize niya na, ay, ba't ako andito? Ang yaman-yaman ng tatay ko. Yung mga alipin nga ng tatay ko Sarap-sarap ng pagkain nila, tapos ako dito mamamatay na ako sa gutom. Hindi, uuwi ako sa tatay ko. At sasabihin ko sa tatay ko, Ama, nagkasala ako laban sa'yo. And I am no longer, hindi na po karapat-dapat na tawagin na iyong anak. Please take me. Isa sa iyong mga alipin. Na-realize niya. From the word, when he finally came to himself. Alam niyo po, sa nakita natin dito, ang mga taong pinipili ang mundo, kasalanan kaysa sa Panginoon ay wala sa tamang katinuan. Every time na tayo ay mas gusto natin ang kasalanan, wala tayo sa tamang pag-iisip. At kailangan mong magising sa katotohanan. Kaya yung mga backslider, ba't sila bumabalik? Nagising sila sa katotohanan, bumalik yung tama nilang pag-iisip. Para silang naumpog na, ay oo nga no. Bakit ko pinipili na para akong hindi man literal na katulad nung younger son na or kakain na andun na sa lugar na kung saan putik-putik, no? Wala kang makain, gutom, kawawa. Ang yaman-yaman ng tatay ko. Lahat ng malayo sa Panginoon, parang yun yung imahe natin na kawawang-kawawa tayo. Pero kung marirealize mo lang na napakayaman ng tatay mo at mas pipiliin mong bumalik sa kanya, tatanggapin ka. Kailangan mong magising sa katotohanan. Kailangan nating magising sa katotohanan. Nakakaawa yung mga tao na mas pinili ang kasiyahan sa mundo kaysa sa piling ng Diyos. Para bang pinagpalit ang ginto sa kinakalawang na alambre. And every time we choose the happiness of the world than the presence of the Lord, para nating pinagpapalit yung ginto na binigay ng Panginoon or nasa Panginoon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Every time na inuuna natin yung iba kaysa sa Panginoon, para nating pinipili na manahan doon sa lugar na kung saan kawawang-kawawa ka. Sa totoo, kawawa tayo. Sa mundo, kapag mayaman ka, diba, parang isa kang galante. Ang taas-taas ng tingin sa'yo ng tao. Pag may pera ka, may bilang ka Iba ang treatment sa mga may kaya. Iba ang treatment sa mga may kaya. That's the truth. Pero sa Panginoon, hindi yan Mayaman ka sa Panginoon at ang pinakamayaman sa lahat ay ang may relasyon sa Diyos. Ang mga nasa presensya ng ating Panginoon. Kay Lord, di niya sasabihin na, ikaw mayaman ka ba? Ikaw may ganito. Hindi yan yung titignan ni Lord kasi kay Lord mayaman ka na.
Yun na yung identity mo sa Panginoon because the presence of the Lord is more than enough, kapatid. Pangalawa, lost in religion. Lost in religion. Before that, I would like to ask you, nasaan ka ngayon? Maaring andyan ka pa rin sa sitwasyon na yan, pero alam mong hindi na tama. Ano? Parang nagising ka na ngayon sa atotohanan or nagising ka na before sa atotohanan at unti-unti ka nang bumabalik, and that's the right choice. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Maybe that's where someone is today, ano po? Wandering, compromising, malamig na sa Panginoon, di na nananalangin, di na nagbabasa ng Bible. Parang lukewarm na lang. Umihinga ka pero wala nang purpose yung buhay. You're no longer living the life God intended. Pero wala na yung apoy. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ikaw yan. That is not the real you. That is not the real you. Hindi ka pang dyan. Hindi yan yung para sa'yo. Hindi ka para dyan. No? Hindi ka para dyan. Dahil para ka sa presensya ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Amen. Number 2, maaring hindi ka naman lost in rebellion, but you are lost in religion. Ito naman yung someone who is lost inside. Ito yung mas nakakatakot. Yung nasa loob, pero malayo na sa puso ng Diyos. Sabi po dito in Luke 15, nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Bumalik na yung yung bunso. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot na alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Di ba dapat kapag bumalik yung kapatid mo, masaya ha? Pero Naomi, sabi dito, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Saan nila po that time, kapag may nagkakasiyahan, may selebrasyon, dapat sama-sama kayong pamilya sa loob. Pero tong kapatid na to, nagalit. Nagalit siya. Bitter. Bitter. Sabi niya, alam niyo po ang sabi niya? Nung pinuntahan siya ng kanyang tatay, ito yung sinabi niya sa kanyang tatay. Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nilumastay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Dad, di ba? Sa mas social dad. Ako yung andito. Ako yung laging nasa ministry. Ako yung laging nagsiserve. Ang dami kong ginagawa para sa'yo. Ako yung nag-a-attend ng church. Ako lagi yung gumagawa ng mga pinapagawa. Nasa akin na nga lahat eh. All around na nga ako eh. Nag-attend po ako ng church. Faithful naman po ako sa pagbibigay. Nagli-lead po ako ng worship. Nag-preach nga po ako. Nag-volunteer pa po ako. Pero alam niyo po, this heart, nasa loob ng tahanan pero malayo na ang puso sa tatay. Hindi porket nasa loob ka ng simbahan. Alam niyo may mga backslide. Ang backslider hindi lang sa labas makikita. Pinakamasakit nasa loob pa ng simbahan. Maraming backslider sa loob ng simbahan. Hindi natin masisisi itong kuya na ito, no? Dahil totoo naman eh. Masakit kaya yun sa totoo lang. Yung kapatid mo na umalis, nagpakasaya, nagkasala kung ano-anong ginagawa niya, ang dami niyang nagawang kasalanan, nung dumating talagang nag-celebrate pa yung tatay. Pero ikaw na nandyan, no? Yung kapatid mo sa Panginoon na ang tagal-tagal niyang nawala, pero ikaw yung laging nag-aayos ng upuan, ikaw yung laging nandyan, ikaw yung laging na-attend na mga gawain, hindi ka man lang na-appreciate, pero nung dumating siya, nag-celebrate pa. Di ba? Masakit yun. Masakit po yun. You've been hurt too many times. Sino po dito yung paulit-ulit na saktan? You've carried burdens for too long. You've been disappointed by many people. Hindi natin ini-invalidate yan. You've been wounded in the ministry.
At parang napapaisip ka, napapatanong ka, Lord, nakalimutan mo na po ba ako? Ako yung nandito Ako yung nandito. Pero bakit ni isang kambing wala man lang? Hindi mo man lang ako mabigyan andyan ka na eh. Alam niyo po, marami sa atin naglilingkod, wala ng joy. Nananalangin pero wala ng expectation. Worshipping pero hindi na tayo nag-expect sa Panginoon ng something. Maaring faithful naman tayo pero exhausted na. Wala nang excitement. Nasa loob naman tayo pero we feel disconnected. Disconnected. Can I remind you this service? Hindi ikaw yan, kapatid. Hindi yan yung totoong ikaw. Because God never intended ministry to replace your intimacy with your Father. He never intended service to replace sonship. Alam mo kung ano yung pinakamahalaga sa Panginoon, hindi kung ano yung nagagawa mo, kundi yung presensya mo mismo. Yung relasyon mo mismo sa Panginoon, yung puso mo mismo sa Panginoon. Mahalaga yung naibibigay mo, yung nagagawa mo. Kaya nga hindi po ito padamihan ng ministeryo. Hindi rin ito paramihan ng nagagawa. Ito ay palapitan ng puso sa Panginoon. How close your heart to God. How close your heart to God. Nung nalaman niyo yun, para tayong ganito minsan, di ba? We compare ourselves to other people. Na bakit? Di ba? Our heart full of bitterness, hatred, and forgiveness. Ano? Pero nasa loob tayo. Sa loob tayo ng church. Pero malayo na yung puso natin. And this is the danger. You may be close to the Father, but far from the Father's heart. Nasa loob ka, pero daig mo pa yung nasa labas. Sa loob tayo, pero daig pa natin yung nasa labas. Pero alam niyo po ang maganda? Father's invitation, come back to the real you. Ito yung invitasyon ng tatay. Hindi lang sa isa, kundi sa dalawa. Tignan po natin. Ito ang invitation ng tatay. Ito ang invitation ng ating Panginoon sa nawala. Lost in rebellion. Alam niyo po sabi niya sa 20, itong para siyang pinatay, ito yung sabi niya, ibigay mo na yung pamana ko. Amin na yan. Tapos winaldas niya. Alam niyo nung bumalik siya, hindi sinabi ng tatay o hindi sasabihin sa'yo ni Lord na, bakit ka andito? Di ba umalis ka na? Huwag ka na babalik. Di ba? Minsan mga magulang pwedeng maging ganun Pero alam niyo po sabi dito, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Mga kapatid, kung titignan po natin, pwede namang bahala ka na dyan, umalis ka na, tapos babalik ka pa. No, pag umalis tayo sa Panginoon, meron na po ba dito umalis sa Lord? Or hindi ka naman umalis, pero lumayo tayo. At specifically para tayong itong lost in rebellion. Pero nung ikay bumalik, at kung ngayon ay binabalak mo palang bumalik, alam mo hindi ka ipagtatabuyan ng tatay natin. Alam mo yung gagawin niya? Malayo ka pa lang, kilalahan na niya. Malayo ka pa lang, alam niya na yung anak ko to Malayo ka pa, alam niya na ikaw yan. Hindi ka titignan ni Lord with anger. Kung sabi dito, his father saw him coming filled with love and compassion. Kapatid, mahal na mahal ka ng tatay natin na nasa langit. He ran to his son. Alam niyo po sa kanila, ang tatay, very mataas yung reverence dyan. Kapag siya'y tumakbo, maayos yung kanyang pananamit, meron po siyang daladalang authority, At kapag ginawa ito ng isang tatay, para bang ibinaban niya ang kanyang dignidad at siya'y nagpakumbaba. Para bang tinanggal niya yung
Sige na, kahit ano nang sabihin ng tao, yung reputasyon niya. Alam niyo po, sabi dito, he ran to his son. Wala na akong pake kahit anong sabihin nila sa akin. And this is what Jesus did, na hindi niya natinignan kung anong sasabihin sa kanya ng tao. Basta ang alam niya lang, maaabot ka niya. Ang alam niya lang, gusto kanyang iligtas. At ang gusto lang ni Lord, bumalik ka sa kanya. Kapatid, hindi lang siya lumapit, but the Father embraced and kissed him. Kiss him. Hinalikan siya. Miss na miss siya. No? Alam niyo sabi ng anak, Father, nagkasala po ako laban sa'yo. At hindi na po ako karapat dapat natawagin na maging anak mo na as your son, as your daughter. Kasi Lord, paulit-ulit po akong natempt. Paulit-ulit po akong lumayo, Panginoon. Paulit-ulit po akong nagkasala. Paulit-ulit po akong nadapa. Hindi na po ako karapat-dapat, Lord. I am no longer worthy. I am no longer worthy, Lord. Father, I am no longer worthy kasi, Lord, dami ko ng pagkakamali. Pero alam niyo po, katulad ng nasa photo na to, punong-puno ng joy ang tatay. At kapag bumabalik ka sa Panginoon, ang tatay natin ay punong-puno ng joy, ng love, ng compassion. At sabi ni Father dito, his father said to the servants, quick, bring the finest robe. Na sinasabi yung robe na yun, ito ay parang sinusuot niya muli ang identity ng kanyang anak. Anak kita. Kahit anong mangyari, anak kita. Ang anak at ang tatay, yung pagiging son and father and son, father and daughter, pag balik na rin man natin ang mundo, hindi yan magbabago. Okay? At lumayo ka man sa Panginoon, anak ka pa rin niya at anak pa rin ang turing niya sa'yo. Maaaring dito sa mundo kapag umalis ka, magiging iba na yung tingin sa'yo ng nanay mo, tatay mo, or anak mo. Pero sa Diyos, katulad ng in-example dito ni Jesus, pag bumabalik tayo sa tatay natin, tinitignan niya pa rin tayo bilang kanya, bilang anak niya. Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring. Ring symbolizes the authority and sandals for his feet. And kill the calf we have been fattening. Kaya nagselos yung kapatid eh. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. Hindi sinabi ng tatay na, o bakit? Wow, nagpakasaya ka, tapos babalik-balik ka ngayon sa akin. Hindi po. Ang sabi, amin na, dalhin niyo sa akin yung finest robe, yung pinakamainam. Alam mo, kapag nagkamali, kapag nagkasala, kapag bumalik ka sa Panginoon na may pusong pagpapakumbaba, kayang-kaya niya pa rin ayusin yung buhay mo at gusto niya lagi ang pinakamainam sa'yo, kapatid. He still wants best for you. He still wants best for you. At ito naman yung invitation ni Father sa lost in religion. Maybe you are not lost in rebellion, but you are lost in religion. Sabi dito, look, dear son, pinuntahan niya din. Nakita ng tatay eh. Tapos nung sinabi niya na, ako, tagal-tagal ko dito, tapos di mo man ako binigyan ng kambing para lang katayin namin, para makapagsaya kami. Alam niyo po, sabi niya dito, my son, you are always with me. And everything I have is yours. Do you hear the heart of the Father? God is not merely calling prodigals home, mga kapatid. Tinatawag din niya yung mga servant, yung mga faithful sa Panginoon, or yung mga nasa loob ng church, mga leaders, pero pagod na. Mga worshiper, pero sugatan na. Mga disciple ng Panginoon, pero discouraged. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay sumusunod, dadating sa punto na manghihina ka at tinatawag ka ngayon ng Panginoon. He is also calling offended believers home. Balik ka na. He's calling people who have forgotten kung sino sila. Pinaalala ng tatay, sabi niya, nak, naalimutan mo ba?
Lagi mo akong kasama. Lagi tayong magkasama at lahat ng meron ako sa'yo rin. Oo nga naman. Ang tagal niyo magkasama, bakit di mo nakita yung identity mo? Pwede naman siyang kumuha ng kambing. Di ba? Anak naman siya eh. Pwede naman siya magkatay. Anak siya eh. Ikaw, anak ka. You don't need to compare yourself to others. May identity ka. May identity ka. May authority ka sa Panginoon. And He's calling those who are lost in religion to come back to the Father's heart. Go back to the Father's heart. Sabi dito, we had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Mga kapatid, our Heavenly Father is inviting us today to come home and come back to the real us. Yung totoong tayo. Maybe you're the younger son. You've wandered, drifted, compromised, sinned against God. But the Lord is inviting us today. Come home. Not just to come home, but come back to the Father's heart. Come back to the real you, yung totoong ikaw. Maybe you're the younger, or maybe you're the older brother. Andyan ka naman, naglilingkod ka naman, nagsasakripisyo ka nga, but somewhere wala nang joy, wala nang passion, nakalimutan mo na yung first love mo. The Lord is saying to you, come back. Come home. Come home. Not just back to church, but come back to your intimacy with the Lord. Come back to peacefulness in serving Him, to joy in serving Him. Come back to freedom in worshiping God. Come back to your first love. And come back to the Father's heart. Because that is the real you. Yun yung totoong ikaw. The invitation of Luke 15 ay hindi lang po sinasabi na come home. Sinasabi niya din na bumalik ka sa dating ikaw. Not the version shaped by pain. Maaring nababago tayo pag tayo nasasaktan. Dati, very genuine ka naman. Very pure. Pero sinasabi, bumalik ka sa totoong ikaw. Yung hindi shaped by pain, hindi ka controlled by offense. Hindi yung version na exhausted ka sa mga nangyayari. Hindi yung version na dinedefine ka ng failure. Because you are not meant to live in sin. You are not meant to live in hatred, bitterness, and unforgiveness. But you are the son. This is the real you. The son, the daughter of the Most High, the worshiper, the disciple, the prayerful, the more than conqueror. You are the overcomer. You are the righteousness of God. You are the ambassador of Christ. You are the temple of the Holy Spirit. You are a child of God. That is the real you. Your citizenship is in heaven. That is the real you. You are loved and called to love other people. You are forgiven and called to forgive other people. You are what the Word of God says who you are. And the person your father has never stopped loving you. Yung tatay natin ngayon, hindi siya folded arms, kundi open arms siya. Hindi niya ikaw kundi pag bumalik ka, kundi miss na miss ka na ng tatay mo. He is longing to restore you. Ngayon, kung tinatanong mo, Lord, anong nangyari sa akin? Sasagot ang tatay natin. Sabi niya, balik ka sa akin. And I'll bring you back to the person I created you to be. Because the real you is not found in the far country. The real you is not found in religious performance. Mahalaga yung ginagawa mo, anak, oo, pero mas mahalaga ka kaysa sa mga yan. The real you is found in the Father's presence. And now, come back to the Father and come back to the real you. Thank you, Jesus. Father God in heaven, we thank you. Salamat po, Panginoon, for loving us genuinely. Thank you, Father. Hallelujah. Sa kabutihan mo, Panginoon, na hindi mo po kami iniwan. Hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Lord, napakabuti mo. Maybe we are lost in religion or we're lost in, Lord, rebellion, but you are always open arms for us. And you are inviting us to come home and come back to the real us, Lord God. The faithful disciple, the all-out worshiper, the beloved son and daughter, the loving and forgiving recipient of God's love. Lord, salamat. Salamat dahil lagi kang nariyan, Panginoon. Lagi kang open arms for us.
Hindi mo kami pinagtatabuyan, kundi lagi mo kaming gustong mas mapalapit pa sa puso mo. Lord, may mga pagod na, may mga nangihina na, at ikaw po ang siya magpapalakas. Lord, napapagod na din po kami. Di na po namin alam, di na po namin kilala yung sarili namin. Tulungan mo po kaming makabalik sa dating kami. Lord, help us. Help us, Lord God, to come back to our Father's heart. Yung pinakapuso mo. Yung totoong kami. Yung identity na binigay mo sa amin, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa, panalain ko po sa JCOB Israel, that it will prosper, Lord. Bagamat ang nakikita ng eyes namin ngayon ay kami-kami lang, but Lord, alam ko nakita mo na that it will, Lord, multiply, Panginoon, and through the life of Mami LB, Lord God, you will use her, Lord God, na mas marami pa pong makilala sa iyo. Lord, dalangin po namin na balang araw, Lord, lahat po ng ito, as she look back, Lord God, mapapangiti lang siya, Lord. Mapasabi na, you are so faithful, Father. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hayaan mo, Lord God, na hindi lang po ito, Panginoon, hindi lang po hanggang dito, kundi, Lord, araw-araw namin mareremind po kami na laging bumalik sa kung ano po yung pinaka-disenyo mo sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. We love you. We thank you. We appreciate you. You are great and you are wonderful and you are sovereign God. You are the God of gods, the Lord of lords, the Most High. You are the King of kings and you are our Heavenly Father who is inviting us today to come back to the real us, oh God. Thank you, Jesus. All praises to you in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon.